ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Ugma na siguro larga sa barko, so ipahimuslan gihapon nato no ang atong pagka-estandi dinhi sa Cabadbaran City, Agusan del Norte. So Bradudong, proceed sa imong mga pangutana. Sige Bro Paul, maing gabi Bro Paul. Nakoy pangutana Bro Paul. Namuguy kalibog ani Bro Paul parte aning sa Ebanghelyo. Mao ni pangutana nako Bro Paul. Nganong wala man giapil sa Ebanghelyo ang Ebanghelyo ni San Tomas? Labi na ning unang milagro ni Hesus sa nag-edad pa siya og 5 years old. So salamat Madudong no, ang Ebanghelyo dili lang kay nadiskubrihan sa simbahan nga dunay 4 ka Ebanghelyo. So daghan mga gi-present nga Ebanghelyo sama sa imong giingon nga Gospel of St. Thomas, napay Gospel of St. Barnabas, Gospel of Mary Magdalene. Pero 4 lang ang gi-canonize sa atong simbahan nga nahimong part sa New Testament. So ang imong pangutana nganong wala man i-appeal ang milagro ni Hesus sa nag-edad siya og 5 anyos kay sa maong sinulat sa gituohan nga Gospel of St. Thomas, si Kristo naghimo magmilagro. Pinaagi nato mga dahon nga laya nga nahimo kining mga langgam. So nganong wala kini appeal, ang una tungod kay walay supisinteng ebidensya nga ang writer sa maong Ebanghelyo mao gayod si Santo Tomas nga apostol. Ug ikaduha, kung i-appeal ka na sa New Testament, mokontradik ka na sa usa sa Ebanghelyo nga gi-approve sa atong simbahan nga Katoliko. Kay kung i-recognize ang Gospel of St. Thomas nga part sa New Testament books, mokontradik kini sa gipamulong o gisulat ni San Juan dinhi sa 2 Juan kapitulo 2 sa Juan versikulo 11. Namo kini ang giingon sa balaan nga kasulatan. Gihimo ni Hesus kining una niyang milagro didto sa kasal sa Cana sa Galilea. So matod sa Juan kapitulo 2 versikulo 11, ang pinakaunang milagro ni Hesus motong nahitabo dito sa kasal sa Cana sa Galilea sa pagsugod niya sa iyang ministry sa iyang edad nga kapin 30. Kung i-recognize ang Gospel of St. Thomas, mokontra siya ni ining maong Ebanghelyo. Kay din hining Ebanghelyo, ang unang milagro ni Hesus motong paghimo sa tubig nga mahimong bino. So kung mao ni ang unang milagro, mosupak ni adtong 5 anyos pa si Hesus, di ni tinuod. Ang tinuod di ay nga ang unang milagro katong 5 anyos pa siya. Naghihimo niyang langgam katong mga dahon sa ngalaya. So kung i-recognize to nga part sa canon, una kining na-canonize na nga gospel naghisgot nga unang milagro ang kasal sa Cana, din mahitabo ang contradiction. So, og tungod ni ana kay dili man proven nga ang writer mao si St. Thomas nga apostol, ang maong Ebanghelyo nga gituohan wala nahimong kabahin sa New Testament apan gi-preserve karon sa simbahang Katoliko diha sa Vatican Library. So kanang Gospel of St. Thomas naagihapon na siya, pero wa na gi-appeal din sa pag-canonize sa 27 books sa New Testament. Ang unang rason kay wala maproibahi nga ang writer gayud mao si Santo Tomas nga apostol. Ikaduha, naay ma-statement nga contradict sa na-canonize na statement sa gi-recognize sa simbahan, ilabi na ang Gospel of St. John. Mubangga siya sa statement na ini. So mo na ang mga rason Bradudong nga wala ka na ma-appeal sa New Testament books. Okay, salamat Bro Paul. Ikaduhang pangutana Bro Paul.
nganong wala man mukutlo sa 7 ka libro ang mga protestante? Gitudlo ba kini ni Kristo o dili? O wala? Kung muhisgot tag paghimog kotisyon niya ng 7 ka libro nga wala dawata sa protestante, nga ang argumentasyon sa kini mga protestante nga nganong wa nila kana dawata kay si Kristo never daw nga nag-quote sa mga libro sa Old Testament. Sa ato pa ang ilang basihan nga dawaton ang libro kon ang Ginoo nag-quote ni ini. So sa Old Testament hinumduman nato nga naay mga libro nga wala kutluan ni Jesus. Pahitan kanang Book of Esther. Na di quotation si Kristo diha. So kung muna ilang argumento nga kay wa kutluan dili dawaton, so ilang maynosa ng ilang Old Testament o sa kalibro. Kuhaon ng Esther nga basahon, wa man na si Kristo mukutlo. Ikaduha ka ng Obadiah. Si Kristo ba nagkutlo anak? Kanang Nahum, kanang Abdias. Nagkutlo ba di si Kristo? So kung ilang argumento, wa magkutlo, mo nang dili dawaton, so dili mahimong 39 ang ilang Old Testament. Mahimo pang muliser ang ihap ni anak. Pero ang pangutana, tinuod ba ang ilang akusasyon nga ang Ginoo wala mokot? Panalitan ka ng ilabradodo nga the golden rule nga mabasa sa Mateo 7 versikulo 12 nga nag-ingon ang Ginoo, buhata ngadto sa uban ang buot ninyo nga ilang buhaton nganha kaninyo. Kini ang kahulugan sa balaod ni Moises o sa pagtulunan sa mga propeta. So take note ha. Kanang golden rule nga nag-ingon nga buhata ngadto sa uban ang gusto mong buhaton nila kanimo, matod sa atong gibasa, naka-base na dito sa basahon sa Old Testament, especially sa matod pa din ni balaod ni Moises o sa mga propeta. Pero kung imong basahon ang New Testament sa Old Testament, na sinulat ni Moises ato sa mga propeta, sa 39 ka librong gidawat sa protestante, wa gyud kay mabasa nga ingon ni ana nga mga words nga gilitok diha sa 7:12 sa Mateo. Pero kung imong dawaton ang usa sa mga libro sa 7 ka libro ang gi-reject sa protestante, naa diha ang quotation sa Ginoo. Kay ngano man kana manggod ng 7 ka libro existing naman na 200 years more or less sa pa si Kristo na tao. Naana siya sa Greek Septuagint version ug mao ka na ang gigamit ni Kristo ug sa mga apostoles sa unang century. Ni-quote sila ana nga scripture. O kanang golden rule, mabasa nato na sa tubit. So ni ana bradodong mabasa ang golden rule sa tubit, kapitulo 4, versikulo 15. Ayaw gayod pagbuhat kang bisan kinsa, og butang nga dili nimo buot, buhaton diha kanimo. So niadto na eskwela pata sa elementary na atay mga salawikain. Kung ano ang di mo gusto, wag mong gawin sa iba. Ngani na ikanta ini si Rico Pono. Kung ano ang di mo gusto, wag gawin sa iba. Kana nga linya bradodong mabasa na sa tubit 4:15. Biblical na. Kanta ni Rico Pono o ang salawikain nato sa naisula pa tag elementary. So kana ang usa sa mga linya nga diin ang Ginoo mikot sa golden rule. So kung moingon sila nga wa mokot, na nagkot. So kung ang inyong argumento kung ikot atong dawaton, so ano man yung dawatang tubit? Ano gidawat man yang Esther, Nahum, Obadiah, Abdias, nga wa man si Kristo magkutlo na ng libro ha. So sa ato pa sayop o fallacious argumento sa mga laing tinuohan kung mao kana ang ilang rason sa ilang pag-reject sa 7 ka libro diha sa Old Testament. So po na. Brother Paul, nakoy pangutana ba about nining dugma ni Mama Mary? Sa unang pangutana nako aning dugma aning sa mahal nga Birheng Maria, Brother Paul, matawag ba nga inahan sa Dios si Birheng Maria? So ang imong pangutan about sa dugma, hinumduman nato no nga dunay 4 lamang ka dugma sa atong simbahan mahitungod sa mahal nga Birhen nga Maria.
So katong giingon nga Corydentrix, Comediatrix, dili to siya dogma. Okay. Dili to siya official teaching nga gi-approve sa atong simbahan nga Katoliko. So upat lang. Ug ang usa ni ana ang pagkainahan sa Dios sa mahal nga Birhen nga Maria. Hinumduman nato nga si Kristo Dios. Kung moangkon ta nga si Kristo Dios og ang mahal nga Birhen matod sa Juan 2:1 buhat 1:14 siya man inahan ni Jesus. So kung inahan siya ni Jesus, ang mahal nga Birhen o si Jesus Dios, so tataw nga si Mama Mary inahan sa Dios. Di na sabton bradodo nga si Mama Mary Dios. Di po na sabton nga una pa siya sa Dios. Ang Mother of God, giklaro lang din ha kung unsa ang persona nga gimabdos o gipanganak sa mahal nga Birhen nga Maria. So kay Dios man si Jesus, si Mama Mary inahan man ni Jesus, so therefore, si Mama Mary inahan sa Dios. Kung dili ka modawat nga si Mama Mary inahan sa Dios, ayaw tuuhi nga si Kristo Dios. Sama ba ni badodong ba? Kung maingon ko nga ang imong nanay dili inahan sa tao, tapos ikaw anak ka sa imong nanay, so sama ra ka nag-ingon ko ikaw badodong dili ka tao. Tao yun. Oh. Kung tao ka, nanang imong nanay inahan sa tao nga mao si Dodong. So kung si Mama Mary inahan ni Jesus, o si Jesus Dios, nang si Mama Mary inahan sa Dios nga si Jesus. Kung dili ka mo tuo nga si Mama Mary inahan sa Dios, sa ato pa ayaw tuohi nga si Kristo Dios. Kay klaro man nga si Mama Mary inahan ni Jesus. So ang imong pag-deny nga si Mama Mary dili inahan sa Dios, tabla ra nga imong gisalikway nga si Kristo di ay dili siya Dios. Pero kung motuo ka nga si Kristo Dios o si Kristo anak sa mahal nga Birhen, then gidawat nimo nga si Mama Mary inahan sa Dios kay Dios man sa Jesus nga iyang anak. Di na magmatter kung Dios ba siya dili o nauna ba siya sa Dios, basta ang point nga si Mama Mary nahimong inahan ni Jesus na Dios. Okay. Ganang pangunta na, Bro Paul. Kung si Birheng Maria inahan sa Diyos, Diyos ba po siya? Awatay teaching nga Dios siya. Kay para makasabutan na Bradodong, pananglitan, ikaw Bradodong, kasama imong nanay, Susan. si Susan. So, ang imong inahan si Susan. So, anak ka ni Susan. Karon, ni-eskwela ka. Nikuha ka kursong abogado. So, nahimo na kag abogado. Ang pagutan na, maunsa naman si Susan nga imong inahan? Inahan sa abogado. Mahimo na sa inahan sa abogado, kay abogado man ka. Pero dili kinahanglan nga mag-abogado ang imong nanay para mahimong inahan sa abogado. Bisag dili siya abogado, basta ikaw nga anak ni abogado, so i-attribute ang imong pagka-abogado sa imong nanay. Nga ang imong nanay inahan sa abogado. So mura po na mahal nga Birhen. Si Kristo Diyos man, so pwede nga attribute nga si Mama Mary inahan sa Dios. Dili na kinahanglan nga mahimong Dios siya para mahimong inahan sa Dios sama sa imong nanay. Dili kinahanglan nga imong nanay abogado para ilhon nga anak sa abogado. Bisag di siya abogado, basta ikaw nga anak abogado, i-attribute na sa imong nanay nga imong nanay inahan sa abogado. So mo na to ba? Daghang salamat, Bro Paul. Katulong pangutana, Bro Paul. Naabay mabasa sa Biblia nga si Birheng Maria inahan sa Dios? Sa balaang kasulatan kana manggong word nga Ginoo nga referado diha kang Kristo. Kanang gilitok bitaw ni Santa Elizabeth ini sa Lucas. Ano na to na Lucas, no? Lucas 1:43 miingon si Elizabeth nga napuno sa Holy Spirit. Pagkadako sa akong kalipay nga ang inahan sa akong Ginoo miduaw man kanako. Take note nga si Elizabeth may recognize kang Mama Mary nga inahan sa Ginoo. O kung imong basahon ng versikulo 68, daygon nato ang Ginoo, ang Dios sa Israel. So kada ding Ginoo, Dios na sa Israel. Kung si Kristo Ginoo, Dios siya sa Israel. So ang Ginoo ug Dios synonymous. So pag ingon ni Elizabeth nga giduo ako sa inahan sa akong Ginoo, ug ang Ginoo Dios, so synonymous na sa pag-recognize
nga si Mama Mary inahan sa Dios. Kaya ang Ginoo Dios man. So, human naman ko sa unang dugma, sa Mother of God. Dinhi na patas ikaduhang dugma, Brother Paul, kining ulay. Unsa may ipasabot nga ulay si Maria sa wala pa siya mga anak? Kining atong teaching may tungod sa pagkabirhen sa mahal nga birhen nga Maria. Gituohan nato nga ang mahal nga birhen, birhen sa wala pa manamkon, birhen panahon sa pagpanamkon, o birhen human nga nanganak. So unahon nato ng birhen sa wala pa siya manamkon. Giklaro man na sa Isaiah 7:14. Busa ang Ginoo gayud mo'y muhatag kanatong timaan, o kini mao ang usa ka batan-ong dalaga. Sa laing version usa ka birhen manamkon og mga anak og usa ka batang lalaki o nganlang siyang Emmanuel. So sa dihang ang mahal nga birhen nanamkon, birhen siya. Then during sa iyang pregnancy, birhen siya. Og human sa iyang pagpanganak, nagpabilin siyang birhen. So ang mahal nga birhen pila maiyang anak sumala sa propesiya, mga anak og usa ka anak. Walaing na nga manganak og daghang anak. So buti pasabot sa diyang siya nagmabdos og nanganak kang Hesus, wala na lain pag-igsuon si Hesus. Pero kung naatay mabasa sa Bible nga igsuon ni Hesus, dili na sabton nga anak na ni Santa Maria ug anak ni San Jose. Okay. Way problema ng word nga igsuon. Ika ng word nga igsuon sa kultura sa mga Hudiyo, applicable man na sa imong parente, sa imong isig katagilungsod, sa imong isig kanasod, o ma-apply gaya na bradodong bisan sa kining ato igsuon sa pagtuo. Ikaw ako mag-iisip igsuon brad gani. Pero dili ta man nagsamag inahan. Igsuon ta, pero lahi ang imong inahan, lahi po ako. So kanang mga verses nga ato mabasa nga igsuon ni Hesus, dili na sabton nga anak na sa mahal nga birhen o anak ni San Jose. Kay never na sa Bible mabasa nga dunay anak si Mama Mary o anak si San Jose. Okay. So mo nang tubag sa pangutana. Sa kaduhang pangutana, Bro Paul, unsay ipasabot sa Grigong pinulungan nga ay Parthenos? Birhen. Birhen siya. Birhen. Okay. So birhen siya sa atong teaching, perpetual itawag nato virginity. So mo na siya ang teaching sa atong simbahan Katoliko. Okay. Salamat, Bro Paul. Ikatulo, unsa ipasabot nga nagpabiling birhen si Maria sa dihang siya nanganak? Ang pagkabirhen nagpasabot na nga wala sa hilabte. So pagpanganak niya, nagpabilin siya birhen. Kay wa man sa hilabte sa lalaki. Iklaro man na sa propesiya sa balang kasulatan sa Ezekiel 44:2 nga atong mabasa, o giingnan ako sa Ginoo, magpabiling tinakupan kining ganghaana, dili kini ablihan og walay pasudlon niini, kay ako ang Ginoo, ang Dios sa Israel, misulod man niini. So kadang sabakan nagisudlan sa Ginoo, dili ka pagatakupan kana og di na kana pag-agian paglain, kay ako ang Ginoo miagi niini. So ang Ginoo ra gyud ang moagi diha, ug human nga siya moagi pagatakupan. Muna mo bitaw anak ang mahal nga birhen og San Jose. Kung naa pa hatagan nato ni sa kalibog bersikulo, kung naay maka-provide og verse nga si Mama Mary og si San Jose dunay anak. Wa tay mabasa diha. Kana igsuon lagi na proiba nga igsuon, kaya pwede man na igsuon ma-apply bisan sa dili nato igsuon sa unod. So mo na bradodo nga kanang sabakan nga giagian sa Ginoo, human ang Ginoo moagi, di na kana pagagian pa og lain, pagatak-o pa na kana. So mo nang nagpabilin siyang birhen. Kay niagi naman ang Ginoong Kristo, ug wa nay mosulod og moagi pa niana. Ang Ginoo ra gyud. Magbuot ita sa Ginoo. Nga mao man iyang hukom nga ang mahal nga birhen di na siya pag-aagian pa og lain, kay miagi na siya diha. Sige, salamat, Bro Paul. Unsa ka tinuod ka ng giingon sa Katoliko nga si Maria kanunay ulay
Dili ba nag-ingon man sa Mateo 1:25 nga wala hilabti ni Jose si Maria hantod nga siya nanganak. Masabot nga human siya nanganak gihilabta na? Amo na hugaw ko na una. Klaro ba yung versikulo ito basahon na sa 1:25. Apan wala hilabti si Maria hangtod siya nanganak. So hangtod nga nanganak wala hilabti. So kung mayroon kang gihilabtan, imo nang duda. Duda na. Di klaro sa Bible nga wala hilabti hangtod nga mga anak. So meaning hangtod nga siya ng anak, wala siya hilabti. Kaya wala hilabti, so nagpabilin nga birhen. So kung mayroon ka nga gihilabtan, duda na nimo. So dili ta mabuhi sa duda. Kay klaro man ang bersikulo nga wala siya hilabti hangtod nga nanganak siya. So hangtod nga nanganak, wala hilabti. Kaya ang word nga hangtod, for example, ubanan ta ni Kristo hangtod matapos ang kalibutan. Sa ato pa, nagpasabot ang pag-uban sa Ginoo hangtod matapos. O kumang tapos sa kalibutan, di na siya mauban. Di man may buti pasabot. So ang word nga hangtod, wala nagpasabot nga diha lamang tama ng gihangturan. Bisan niya abot na diha, sama-sama kayon nga mag-uban ho kari hangtod sa katapusan sa kalibutan. So bot ba sa ato nato ang Ginoo mauban lang kanato hangtod sa katapusan sa kalibutan. Pagkahumana, di na siya mauban, hangtod naman ka. Kay hangtod naman ka sa katapusan, di matapos sa kalibutan. Humuhunong na po sa uban nato. Hangtod naman ka sa katapusan. Dili na buti pasabot. Buti pasabot nga hangtod sa katapusan sa kalibutan, mag-uban gihapon sa kanato. So mo nang giingon sa 1:25, wala siya manganak, wala siya hilabti, hangtod. Sa ato pa, bisa na siya pag nanganak na siya, wa gihapon sa hilabti. Kaya mo man nag-iingon sa verse, nga wa lagi hilabti, hangtod nga nanganak. Nga maghuno ko na magdautan. Nga wa ba hilabti hangtod manganak. Imo na hinunpunan nga huwag pa anak, hilabta na. Awa, na ka nagbutang-butang, nagana. Delikado din. So, sunod mga tanah, Brother Paul. Unsa man pagpabiling birhen ni Maria, nga ado naman siya'y laing anak, diya sa Marcos 6:3, Mateo 12:46, ug buhat 1:14. Kanang iyon diha nga maigsuon, hinumduman nato no nga, dili lagi na igsuon sa unod sa atong Ginoong Kristo. Kay wa lagi mabasa sa Bible nga si Santa Maria o si San Jose na ay anak. Kay klaro ba sa propesiya sa 44:2 sa Ezekiel nga pag ang Ginoo lagi nga misud o mugawas katong iyang gisudlan o iyang gigawsan tak-upan to para wa nay makasulod. Mo bitaw nang dito Brad Dudong sa Calvary pagkamatay na sa atong Ginoong Kristo nabugtuan na sa iyang ginanhawa. Gientregar sa Ginoo ang iyang inahan sa iyang pinalanggang apostoles. Muna prueba nga wa igsuon si Kristo sa unod. Kung naa pa, ingnon sa Ginoo nga Jan, tugunon ko ikaw nga ipaatiman ning akong inahan sa akong maigsuon. Sumanong directly man nga dito gid kan Jan. Dahil sa 19:27 gidala ni Jan ang mahal nga birhen ngadto sa iyang panimalay. So proiba na nga walay igsuon si Jesus sa unod. Kay ang propesiya klaro 7:14 sa Isaias, ang birhen manamkon og manganak og usa ka anak nga lalaki. Wala ing manamkon og manganak og daghang mga anak, usa ka anak nga lalaki ang ipanamkon sa maong babae. So natuma na nga si Kristo ra gyud ang bugtong anak. Kung bugtong anak sa amahan, bugtong anak usab siya sa mahal nga Birhen nga Maria. Okay, salamat Bro Paul. Dinitas ikatulong dugma Bro Paul ining gitawag og Immaculada Conception. Unsay ipasabot sa Immaculada Conception? Nagpasabot na Bradodo nga sa pagsamkon sa mahal nga Birhen, wala siya matatsahi sa bisan unsang lama sa sala, either original or actual. Kay kung maingon ta ang mahal nga Birhen nakasala, unsa may sala Bradodong? Unang Juan 3:4 ang sala pagsupak man sa balaod. So kung maingon ka kasi mahal nga Birhen nakasala, unsa may ang gisupak? Unsa may nasa balaod? 10 commandments. Ayaw pagpatay. Nakapatay ba ang mahal nga Birhen? Wala.
Kung may mo nakasa, tagay may sa, nakapatay, nangawat, namakak, wa mo respeto sa iyong parents, kaya nakasa man ka. I-establish ninyo nga nakasa ang mahal nga birhen. Sa tibok ka kinabuhi, wala kay makita nga siya nakahimog sala. Kaya ang sala, pagsupak sa balaod. So kung mo butang-butang ta, nga siya nakasala, nan, musay ta og balaod nga iyang gisupak, aron ma-establish nga siya nakasala. Pero wa siya makasala ano man. Uno man siya sa Espiritu Santo. O klaro man na sa Roma 6:14, for sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. So ang under grace daw, dili daw ang sala maka-dominar nila. Ang mahal nga birhen, dili lang kay under grace, full of grace siya. Sumala sa 1:28 sa Lucas, puno sa grasya. Si Kristo, nganong si Kristo wag gyud makasaha sa tibok ng kinabuhi tao. 1:14 sa Juan, kay puno siya sa grasya. O sa Roma 8:28-29, ang gipili ng sa Ginoo, gipili niya nga mahisama sa iyang anak. So si Kristo puno sa grasya, ang mahal nga birhen puno sa grasya. O ang nailawom sa grasya, dili gyud makadominar ang sala. Mo nang nagtuo ta ang mahal nga birhen, wala gyud siya matapti sa salang aktual, o wala siya matapti sa sala nga original nga naman. Siya man ang bisel sa atong Ginoong Kristo. So kung ang mahal nga birhen dunay sala, so si Kristo makontaminate. Kay diha man si Kristo miambit sa unod ug dugo sa iyang inahan. So kung ang iyang inahan makasasala, so dili pwede na. Kay diklaro man na sa Hebro. Hebro Kapitulo 7. Kini nga bersikulo ato ning basahon. Hebro Kapitulo 7, bersikulo 26. Busa si Jesus mong Pangulong Pari nga makasangkap sa atong mga kinahanglan, balaan siya. Wala siya'y kalapasan o sala. Gilain siya gikan sa mga tao nga makasasala. Muna si Kristo, gilain gikan sa tao makasasala. Karon kung si mamiri makasasala, ano yung mga ipasuksok diha? Gilain mga sa makasasala. Oh, so mo na nga dili pwede nga si Kristo suksok diha sa sabakan sa makasasala. Nga naman gilain siya gikan sa makasasala. Dahil kung si Mary makasasala, wa siya gilain, gisuksok pa hinos taguakan. Oh, mo nang dili na pwede nga ang bisel sa Ginoo sa Dios dili pwede nga ipahigawas. Ipahigawas gud siya para nga siya ang gamiton nga instrumento nga ang Dios nga mahimong tao mugawas sa iyang taguangkan aron sa pagluwas o pagtubos kanato. Salamat, Bro Paul. Napay pangutan na, Bro Paul. Unsa man kining gitawag nga salang panulundon? Na ba kini basihan sa Biblia? Ang usa nga verse ana bradudong mabasa dinhi sa Salmo 51:5. Nga mao ni ang giingon sa balaan nga kasulatan. Dautan ako sukad ako nahimugso, ug makasasala sukad ako ipanamkon. So kining dito patah sa bakan sa atong inahan, gipanamkon na kita sa sala. Kay sa ako nang giingon sa unang Juan 3:4, ang sala pagsupak man sa balaod. Unsa may mahimo nimo nga pagsupak sa sud ka pa sa taguangkan sa imong inahan? Dili makasa diha aktual. Ha? Kay unsa may imong mahimo diha nga sala nga pagsupak? So dili ka makasala og aktual nga sin. Pero matod sa atong gibasa, sa tiyan pa lang tatong inahan na natay sa ug di na siya aktual. Kundi mao na ang original sin nga atong napanunod gikan sa unang sala nga nahimo sa tao kay sumala pa sa Roma 5:12, ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo. Mo nang mamatay ang tao kay
ang tao nakaambit sa sala sa unang tao nga mao si Adan, muna hinungdan nga ang tanang mga tao makaagom o kamatayon. So ang kalala sa kamatayon gumikan ni atong sala nga gipasun ni Adan sa kalibutan. O proiba na kitang tanan nakaambit ni ana gawas lamang kang Kristo magipahigawas ug ang mahal nga Birhen nga Maria nga wala matapti niya ng maong sala, panulundon man o salang aktual. Okay, Bro Paul, salamat. Unsa man kining gitawag nga salang buhatnon? Ang salang buhatnon mao nang imong pagsupak sa Ginoo nga ikaw na mismo ang mibuhat. Ikatong sa tuguangkan, dili man to imong wa man kay mabuhat dito to. Tugtog pa sa tiyan sa imong inahan. So mo tong original nga sala. Ang sala nga buhatnon, ikaw na mismo ang mibuhat. Ikaw na ba ang may akto sa paghimo sa maong sa, ug ang maong sa mao na ang pagsupak sa balaod. O petan mamakak na ka. Sa dyan ditubo ka, kabalo na ka mamakak. Nakakabalo ka ang pagpamakak daotan. So once ka mamakak ka, ikaw na ang may akto mo nang buhat nun nga sala ka. Ikaw na mismo ang mibuhat pinaagi sa imong gasa nga free will. Nahibalo ka nga sa mataro og daotan, nahibalo ka nga ang pagpanapaw daotan. Tas imo nang gisupak. Di mo nang sala nga buhat nun. Ikaw na mismo ang mibuhat, mi-commit niya ng maong sala nga kahasupak diha sa balaod sa Ginoo. Kay ang pagsupak sala ang paglapa sa balaod mo, naka-commit na ka. Pinaagi sa imong gibuhat. Sunod pangutan na, Bro Paul. Nganong si Birheng Maria wala may salang panulundon? Kung walay salang panulundon si Birheng Maria, wala ba pud siya makahimo og salang buhaton sa tubok niyang kinabuhi? Wala, kay ang mahal nga Birhen lagi puno sa grasya. Og ako ra nang gibasa sa Roma 6:14 nga ang sala di lagi maka-dominate sa naa sa ilawom sa grasya. Ang mahal nga Birhen kay puno man sa grasya. So walay luna ang pagpakasala sa iyang kinabuhi. Oh, sama gud ini na usa ka sudanan puno ni mo buhangin. Mga sa bubugas. So di na ni mo sudlan pa. Pero puno naman. Nganong kita makasa? Ang atong grasya 1/4 katunga sunay empty. Masudlan ta. Kung puno na, mabito si Kristo makasa kay Juan 1:14, puno man sa grasya. Kanang pagkapuno niya sa grasya, mo na hinungdan nga ang sala di gyud makagahom kaniya. Salamat, Bro Paul. Sa unsang pagigibalaan si Birheng Maria aron dili siya mapildi sa yawa? Mo na ang puno sa grasya. So muna ang atong pagtuo nga ang iyang pagkapuno sa grasya nagsukad pa dito sa pag-conceive kaniya sa iyang inahan nga Santa Ana kay si Santa Maria siya man ang bisel, ang bearer ni Kristo. So sama na badodong sa gitawag nga principle of content and container. Nga ang mahal nga Birhen mao man ang bisel dahil si Kristo nga pure moagi man niya. So kinahanglan ang bisel limpyo aron nga magpabilin nga limpyo ang Ginoo nga moagi niya. Kay kung moagi niya ang Ginoo tos naa sa etatsa makontaminate ang Dios nga diha niya gipanamkon og kaniya nahimugso kung dili gyud shielded ang mahal nga Birhen mo nang puno siya sa grasya. Kay kung puno sa grasya dili gyud pwede ang sala mugahom kaniya. Okay, salamat, Bro Paul. Kung walay sala si Birheng Maria, nga naman siyang gitawag man siya sa Dios nga iyang manluluwas. Naba di ay walay sala nga kinahanglan pangluwason diha sa Lucas 1:47? Kanang pag-recognize og manluluwas kung mao nang imong konsepto, basahon po nako ang Hebro. Okay. Ang tinor magod sa imong pangutana, nanginahanglan man sa manluluwas. So makasala siya. So di man nasabton nga kay nagnid kag Savior, makasala na ka. Panalitan din sa balang kasulatan atong basahon, no?
sa kaso sa atong Ginoong Kristo. Naingon din sa Biblia. Hebrews 5:7. Sa mga adlaw sa tawhanong pagkinabuhi ni Hesus, nagampo og nangalyupo siya, uban ang makusog nga pagtuaw og mga luha ngadto sa Dios nga may gahom sa pagluwas kaniya. So si Kristo giluwas sa iyang Dios nga Amahan. So kung may ang giluwas, ang nagdid og maluluwas, makasasala. So anong si Kristo nagdid man og maluluwas? Pero unsa man nakaluwasan ang gipasabot diha sa Lucas nga nadawat sa Mahal nga Birhen nga Maria, nga mi-admit man siya nga nagakalipay ang iyang kalag sa Dios kayang manuluwas. Lucas 1:48. Kitang Katoliko nagtuo ta sa gitawag nga preventive salvation. Nagtuo ta sa gitawag restorative salvation. So kita nga mga tao ang atong naangkon na kaluwasan restorative. Buti pasabot na hug na ta sa lapok, limpyuhan ta sa Ginoo. Pero kini isa preventive, sakmiton ka nga di ka mabulingan. Mao na ang Mahal nga Birhen Maria, ang iyang kaluwasan nagiingon preventive salvation. Ang ato restorative. Sama pa itan, for example, karon ba sa katong COVID nga vaccine. So kita na natay COVID, may abot ron ang mabakuna. No. Pero ang Mahal nga Birhen, wala pa COVID-19, gibakunahan na siya, nga dili siya mataptan sa COVID. Kaluwasan man, giluwas man gapon ka. Giluwas ka nga di mataptan, kita nataptan na og pagaluwason. So ang ato, restorative. Ang Mahal nga Birhen, preventive. Pinaagi sa pagpuno sa grasya, gi-prevent siya, nga dili makadominate ang sala niya. So muna tubag sa mutana. Okay, salamat kay Bro Paul dahil natas last nga kuan dugma. Unsa ang basihan sa Biblia nga si Birheng Maria gisaka sa langit? Ang usa nga mga basihan nato bradodong kanang 12:1 kama 5 sa Juan. Nga may nakita si Juan nga babae ug klarohon nato ang description sa mga babae nga nanganak siya hari sa kanasuran. O may lain nanganak. Sa Lucas 1:28-35, wa may nanganak og hari, mauman si Mama Mary. So therefore, ang maong babae referado sa Mahal nga Birhen nga Maria, 15 anak. Siya ni anang babayhana ug siya ang hari sa kanasuran. Nganong si John the Beloved man ang nagsuwat anak? Nganong wa may laing apostol nagsuwat mahitungod sa babae nga nanganak og hari sa kanasuran? Kay si John ang credible witness. Katuuhan kung siya musulat naman. Asa ba siya gibilin ni Kristo? Diba sa Juan 19:27 dito siya gibilin kang Juan? So kung naa may mas nahibalo, asa ang Mahal nga Birhen nga Maria, kadtong tao nga dito siya giintrigo. Mo nang si John the Beloved, Apostle John ang nagsulat nga ang babae nakita niya nga tuwa sa langit. O kinsa nang bayhana? Nanganak siya sa hari sa kanasuran. Wala laing nanganak ang Mahal nga Birhen nga Maria. So mo na nga tuwa siya sa langit kay part man siya sa gitawag nato nga mga santos, dakong panon sa katawhan nga giluwas sa Ginoo. 7:9 sa 7:9 hantod sa 14 sa Juan, sa gipadayag, o sa gipadayag 19:1 nga tuwa sa langit, nagdaig o naghimaya ang dakong panon sa katawhan. Mga balaan sila. O usa na maong Mahal nga Birhen nga Maria nga nakita sa pananawon ni John the Beloved nga tuan na dito sa langit. Okay, salamat Bro Paul. Sunod pangutan na Bro Paul, gisimba ba nato si Maria? Klaro man ang atong teaching that Mary is not a goddess. We cannot adore or worship Mary because worship belongs to God. Klaro man ang atong teaching. Nga ang pagkasimbahon lang yun nga adoration ang Amahan, Anak ug Holy Spirit. Ang ihatag sa Mahal nga Birhen is veneration. O ang atong pagbinirit niya gitawag na sa atong termino nga hyperdulia, meaning taas nga pagrespeto, no, mas taas kaysa mga santos nga dulya. Gitawag hyperdulia. Hyper means hypertension, high blood man na.
taas ba kag pressure sa dugo. So hyper, taas nga pagrespeto, kay nga naman inahan man siya sa atong Ginoo. Okay, salamat Bro Paul. So salamat padudong sa imong mga pangutana, ug I hope kato imong mga pangutana ang atong tubag magkahatag pod og gamay clarification sa mga kalibog o daghan patag ma-learn sa atong pagtuong Katoliko. So mato ta kang Brad Raul Habian. So mayong gabi bro kanang nagwahi mo ko gamay god. So naghisgot mo ganina kanang kuan. Matod nimo si Santa Maria walay sala, no? So diri sa Roma 3:23 ninyo man nga nakasala ang tanan og nalayo sa Dios. Ang pangutana nakasala ang tanan, ang pangutana rantaw may gipasabot na ini. So si Santa Maria ba dili tao? So muna akong pangutana. Kung ang imong argumento tungod kay tao ug ang tanan nakasala, sa 2:5 sa 1 Timoteo si Kristo tao man pod. Dayon kung imo na i-general nga ang tanan nakasala, dapat ibutang da nga ang tanan nakasala gawas kang Kristo nga ka Kristo. Kung imo nang i-generalize, so maapil da si Kristo. So pag iyon nakasala ang tanan, dapat na imong ipahigawas. Ang unang ipahigawas niya na si Kristo. Kaya mo siya makasala. Ikaduhang iyang inahan, kinsa mao ang bisil sa Ginoo nga dili gyud pwede mataptan og kahugawan sa sala. So mao nang giprove nato nga ang mahal nga birhen sama kang Kristo. Uno katulad sa Juan, puno sa grasya. Og sa Roma 8:28-29, ang gipili ng daan sa Dios gilain niya nga mahisama sa iyang anak. Unsa ang iyang anak puno sa grasya. Unsa si Mary puno sa grasya. Ug kanang pagkapuno sa grasya, mo lang hinungdan nga si Kristo sa iyang tawhanong kinabuhi, wa gyud siya makaambit sa sala. So therefore, kung mao na hinungdan nga siya matapti og sala tungod kay puno sa grasya, ang mahal nga birhen puno man sa grasya, so sama siya kang Kristo nga na wala o sa batapti sa sala. Okay, thank you Bagula. So kini lain halay apil nga pangutana kay dulo man atong Pasko karon. So kini nga pangutana sa gigamit kini siya sa mga kuan, mga nasuko sa simbang Katoliko, nasuko magitawag na kasi mo panghilabot. So nasuko gina sila. So diri sa ilang argumento nga dili gid daw December 25 gipanak si Ginoong Jesucristo. Kay matud nila kani kuno gisaulog sa mga kuan, ang gisaulog kuno sa mga Katoliko, si kuan kuno na si ito mo Jano sa Torno. Mo kuno gisaulog kay actually ang mga kuan sa ang mga pagano sa una December 17 pa lang nagsaulog naman na sila anang December 25. So ato i-clarify Brother Paul kung unsa ti tinod nilang pasangil kay grabe na ba kay kapusong matira do lang December. So kani may tabo na po ni bisag unsa lang itira sa ato ani. So gusto na ko maklarify para malamdagan pang uban kay ubang mga Katoliko nga magtuon balik kag tira ani amura po tinuod no. Mamalhin dayon gusto ko kasabot. Sige Bro Paul, ikaw pa na ba kay aron makasabot ani? Kanang moingon sila Brother Raul nga ang atong December 25 ang atong gi-celebrate diha mo sa Saturno kun si Mitra. Mitra. Kay matud pa ila kana sa Saturno si Mitra na tao kuno na December 25. Ano kayo man sila na? Basta ilang birth certificate. Kana si Mitra o si Saturno nag-exist dahil na nga tao sa kalibutan. Nga Dios man na bunga man na sa mythology sa mga Roman paganism. Klaro ba ang Dios? 8:4 sa unang Korinto. Idol stand for something that does not really exist. Nganong maingon pa kana sa turno na tao? Nga di magay na siya tao. Mo yun. Kisa ba yan nanay? So wala isore. Kins asa man siya nahimugso. Ang ato klaro man. Klaro man ang atong Ginoong Kristo nga nag-exist. Kinsa nahimugso niya? Ang mahal nga birhen. Asa siya na tao? 5:2 sa Mikyas sa Bethlehem Ephrata. Kay na tao na ipitsa karon sa natao. December 25. Nganong ilang man angin na si Mitra o si Saturno nga di man na tao. Nganong gituo may lang na tao December 25. Kisa man ingon nila na. No. Kumangutan na ta ba? Ngano man nga moingon man mo nga December 25 ang atong gi-celebrate ang pagkatao ni Saturno o ni Mitra. Nga di man na siya tao nga nag-exist. Bunga ra man na sa mythology sa mga Roman paganism. Kung mutuo mo ana, kamo din nagtuo mitolohiya sa mga Roman paganism.
nga Disyembre 25 na tao sa turno. Ang ato, Brad Raul, klaro man. Pag iyon nato nga Disyembre 25, kinsay na tao? Si Kristo. Nag-exist ba si Kristo? Nag-exist. Isa may nagpagkataon niya si Santa Maria. Tinuod bang historical? Tinuod. Tinuod ba nga siya na tao sa Iplatan? Ano inyo man i-compare anang Mitra o sa turno, so man ay klaro. Ano mo man inyong tuuhan ni noon. Kung ato ng proibahan, anong maingon man ta nga Disyembre 25 na tao ang atong Ginoong Kristo. Dinhi sa Lucas, Kapitulo 1, versikulo 8 o 9, nganong nakaingon kita nga Disyembre 25 ug ato nang ibase, Brad Raul, sa pagkatao ni John the Baptist. Kaya kung mahibalo ta kanos ataw si John the Baptist, sayo na lang ang atong pag-compute kung kanos apod ang atong Ginoong Kristo na tao. Kay 6 months naman ang ilang gap. So atong unang establish ang pagkatao ni John the Baptist. O sa may iyon din on the day as Zacharias was going about his work in the temple. So yun na ito, nga na ay history. Kining si Zacharias nga pari, nga amahan ni Juan Bautista, nag-schedule niya sa paghalad sa templo. Versikulo 10, meanwhile, the crowd stood outside in the temple court, praying as they always did during the part of the service when the incense was being burned. So sa gihimo ni Zacharias, iya tong turno, nga maghalad og kalayo, nga pagasunogon. Apo na, kanos aman na mahitabo. Levitico 23. Ako basahon nga Bible kining paraphrase sa Protestante nga Bible, ha? The Living Bible ni. Kanos aman mahitabo ng pagsunog og kalayo sa templo. Mato din mid-September. Ano man ang mid-September? September 15. Totoo nga. September 15, doon na sila'y pagahimoon nga Festival of Trumpets. Tapos pagka 15, matod sa versikulo 26, the Day of Atonement follows 9 days later. So meaning sa 15, mid-September, September 15, pagka ika-9 kaadlaw gikan diha, mahitabo ang unsa daw. Unsa nahitabo? All the people are to come together before the Lord, saddened by their sin, and they shall offer sacrifices by fire to the Lord. So mo tong pagsunog sa insenso, mo tong nahitabo nga turno ni Zacharias, nga amahan ni Juan Bautista, nga dito sa gipahibaw nga magmabdo si Santa Isabel, nga nanay ni Juan Bautista. Kaso ito nahitabo? Mid-September 15, 9 days later, so, pizza 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Meaning, September 24, mao ang pagpahibaw sa anghel nga magmabdos. Dahil kay si Juan Bautista, normal man nga tao. September, October, November, December, January, February, March, April, May, June. So, June 24 na tao si Juan Bautista. Karon kay si Kristo o si John the Baptist, matod sa balang kasulatan, pila may ilang gap? Unom ka bulan ang ilang gap. Sumala sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 26. Sa unom ka bulan, nagisabak si Elizabeth. So, unuman ka bulan ang ilang gap ni Kristo o ni John the Baptist. So, June, July, August, September, October, November, December. So, imo nang garayon sa pag-trace back, si John the Baptist sa tao June 24, tapos mudagan tag unom ka bulan, so si Kristo, December 24. Pero patanganong, 25 mata mag-celebrate. Kaya ang Ginoo na tao sa gabi O sa Jewish nga kwintada, pagka alas 6, lahi na siya adlaw. So, marang December 25. So, klaro man nga, natao siya December 25. Klaro nga,
gipanganak siya sa mahal nga birhen. Existing si Kristo, tinuod nga person historical. Si Mama Mary, tinuod nga historical. Naidapit nga natawhan. December 25. Nganong ato man isok-sok si Saturno. Kani naman sa tinuod nga nag-exist. Magyud. Nganong nagbuot man mo og December 25 nga natawo sa Saturno, establish ninyo. Establish daw na. Unsa may inyong kaligunan nga si Saturno si Mitra natawo December 25, kinsa may nanganak niya niya atong December 25. Karon sa siya natawo asa dapita. Mituo mo hinoon sa mythology sa mga Roman paganism. Wa hinoon mituo ini kaklaro iskuta sa balkasulatan. Asa man ang knowledge siya? Asa man yung logic? So naay mag-ingon Brad Raul nga ang atong gi-celebrate si Mitra o si Saturno i-prove ninyo. Asa yung ebidensya? Tama. Nga naay na tao nga Mitra o Saturno sa Disyembre 25. Kinsa iyang nanay? Asa siya gipanganak? No. So, Isa-isi lang nilang isulti na, ganit sila ka-establish. So, di sila kita maka-establish na. Di sila ka-probe. Tapos ganong, mau may tuuhan na ito na. Ganong, mau man nag-ibit-bit sa mga protestante ng Saturno 25. Muna ila. Asa may yung ebidensya na tao siya? Muna ilang tulubagon. Giunsa ninyo pag ingon nga ang natao diha mao si So, di ba kung Granting Brad Raul. Granting ba tao nga si Saturno na tao December 25 o kita po sa ulog December 25. Kaya ba lo ba ka November 30? Kisa nag-celebrate na? Kisa man? Karong November 30 ba? Si Kuan. Di ba Andres Bonifacio din na? Oo, Bonifacio, tama day. Ang gobyerno mag-celebrate kang Andres Bonifacio nga bayane. Kitang Katoliko mag-celebrate sa kapistahan po ni San Andres Apostol. Bot ba din pasabot pag magpista taog San Andres? Si Bonifacio atong gi-celebrate. Amo gyud. Kung nagkadungan sila og pizza. Ayaw mi angin-angin ang inoda kay ang gobyerno Andres Bonifacio man ang hero. Ang amo di mas Andres Bonifacio. Nakapareha lang nagpizza. Pero lahi man ang among gipahinungdan ini. Ang inyo manggod, ang among Kristo inyong pahinungdan yun ang Saturno. Inyong nga isok-sok man inyo sa amo. Nga di man na mong among i-celebrate. Si Kristo man. Ha? Ikaw, Brad ko, di ba natawa mag-December? January 1? January 1. Isa may celebrate ng Diyos mga si Janos. Sa January 1. Huwag may pasabot pag mag-celebrate kay Janos sa inyong pahinungdan. Dili. Ang imong adlaw na tawan. Ang lagi. Sumunod din ang saksi din pag birthday. Okay. Salamat sa tubag, Bro Paul, ha. So, napay dugang na kong paan, dugang na kong pangutana sa imo. So, panahon sa saksi pa sa una, unsa po ipagsabot ninyo ning sa December 25, Janos, awak po si ito, Maura po may sa Smith mora nga tubag ninyo. Maura po may sa lain tinuhan. Ang amo pa isok-sok diha. Kisa man si kamong Katoliko, ang inyo laging December 25, pigan lagi ni. Pigan, pero wasa gihatag nga kinsa tawanan. Selebrasyon niya sa Saturno sa Roma. Okay. Ang kapahinungdan ini mao si Saturno. Ano mo lagi na ano man lagaw magkatunong og pizza. Di man abot ba sabot kay kana katunong mong pizza nga kung mag-celebrate ka kanang peta nakatunong kana duha mo nag-birthday mao nga pizza. Dungan mo. Bot ba di pasabot nag-birthday ka iyang birthday siya mo i-celebrate mo si Dodong? Dili ang imong kaugalingon. Mo po na ako mo ingon lang kita nga kanang 25 birthday na ni Saturno nga Diyos sa pagan Roman paganism di na mo among i-celebrate. Si Kristo ang among i-celebrate. Tama. So, laing pangutana Bro Paul, no? So, sa panahon ka ng bisa sa pagsangyayon ninyo, inyo isulis mga tao? Oo nga, pagan lagi. Pagan. So, tayo, pahitan Brad Dodong. Kung dili Desembre 25, okay, ningon mo dili Desembre 25. Amo man gi-probe nga 25 sa Desembre. Kung dili 25 sa Desembre, unsa man sa bulan na pitsahan na tao. Unsa may ilang ingon na tao daw sa September, sa Oktubre. Daghan man sila og mga daghan man sila og mga explanation. Di po masabot. Kay kami kung maka-provide gyud mo og satisfied na explanation balenta na dili Desembre 25 mo nang pitsahang insakto atong sulatan ng Kongreso sa Pilipinas na ibalhin lagi ng December pizza ka inyong giingon. Di ba kung sakto mo nga pagkatao
kung grante nga din tinuod ng among 25 de Disyembre, kamo ang nahibaw. Do dapat adtuan ninyo ang Congress sa Pilipinas. Mag-join Congress ang Senate o ang lower house nga usbo ning 25 kay kanang inyong pizza mo'y tinuod. Kay para mausab yun ang Disyembre 25 sa kalendaryo. Ay balhin nato sa pizza ninyo. Tama. Kung ano man mo kabatuoran man ka inyo. O nag-exist man na nga 25 sa Disyembre. Kay why nakakumbinsi na bisan usan ninyo na kanang inyong gihuna-huna mo nang tinuod na natawhan sa Ginoo. Kung sakto pa mo, naning kamot mo nga. Gusto man kayo kamatuoran, tuliro ng kamatuoran. Ano? Langan-langan mo diha. Kamatuoran. I-prove na ninyo. Diba, ikaw, anong imo man tugutan ng sayop ng mong prebe? Grande nga sayop ng atong 25 de Disyembre. O kanang ino yung sakto. Ano, wa mo may gihimo nga pagtuli na ng sayop. Dapat, maning kamot mo, kita mga anti-Katolik nga anti-December 5, magdipon to, mag-rally tayo sa Kongreso nga, osmo na kayo mo na ang tinood. Wag yung bugahom di ay nga mo usap sa baka. Ang inyo rep, igor mo, gawyo di sa, wag may gihimo. Tama. Di ba kung sakto kang tao, nahibalo kang sayop ni, ano man kayo himo ang nawi nga tuliron para mausap ng kalendaryo. Ang inyong pizza may atong sok-sok diha. Ang ilara mo ang pagbugal-bugal ramon god. Pag-IBI ba? O isa pa ba, i-prove lagi ng kasaturo na birthday. Lagi, wa may kaya sa inyo pag-prove, na mo ebidensya nga, kita ra ba, Brad Raul? Putano na ba ta nga? Tinuod ba nga si Cristo na tao, December 25? Asa may iyang birth certificate? Iba ilang, nanay, mura ilang mapatana? Okay. Tagay po ng birth certificate niya sa turno. Kisa yung nanay, asa pagkatao? Kisa yung hilo to? Asa to pagkatao? Okay, klaro man na ito. Si Cristo na tao, kisa yung pagkatao, si Mamiri. Asa na tao? Bitli may prata. Karosa na tao? Cristo na December. Historical man na. Pero kaya anong inyong isok-sok ng turno? Na Diyos-Diyos man na. O, ang Diyos-Diyos, dili tinod ba na? Buot-buot mo nga. Nganong nagbuot-buot mo nga na tao ang dili tao? Di ba na siya tao na nag-exist? Di ba sa historical ka tao nga sama sa ato nga nag-exist? Nga naatay adlaw na tauhan. Oh. Nganong dihay ang mituo sa bakak? Pero sa unang saksi pa kag imo ginagasangyaw. Amo may itudlo sa amo kay. Kuan ba may memory card ba may isok-sokan may memory card. So ang ora na inyo isok. Ay kanay may sutan taneron. Sa tapo driver Paul no. Kay wa ko pangutan nimo ani day. Sa tuwa sa saksi pa di ka sa una day ang imo dingi. Kung unsa kay gitudlo do sa taas sundong nila bisa nabikit kita mo bikil gamay inyo gusundon? Wa man kay choice. Ngano man? Mosurod magud ka kay mao man ang kahayan. Sa karon na years o karon mga 50 years mo na gitudlo. Tanang gyud mo diha mosurod mo. Kung pagka 50 years na po ni usbo na po na kay sayop ni mo na po kay biyaan na po tong ilan dito amo ato na po din Uy. Oh. So ang saksi ang ilang kamatuoran experimental. So di ka magana kini mo na tinuod karon. Kay posible gyud na kanang ilang gihuptan ron nga tinuod ko no. Mahimo na nang di tinuod sa maabot na panahon. No? Basta ang usa lang gyud ang bakak nga di nila usbon nga mahimong tinuod kanang Jehovah ra gyud. Nahibaw naman sila ng Jehovah sa'yo. Nahibalo sila nga ang Yahweh is correct ng Jehovah. Kung sincero sila nga magtudlo ng tinuod, di dapat usbon na saksi na Yahweh. Nganong kung nag-usab-usab sila sa ilang gituhan nga sayop kuno, kay mao ni ang bagong kahayag. Nganong di man usbon. Patan ako, may ba sila nga okay man ng Jehovah, Brad, okay, mayon ko ako, pwede ba ko magsaksi? Pero dili ko magsaksi ng Jehovah, saksi ko ng Yahweh. Saksi ni Yahweh. Pero mag-uban ko sa inyo, magpunyagod ko. Pero ako, saksi ko ng Yahweh, kay mamang ka ng tinood. Di mo pwede, brad, kay mag-uniform magkita. Sa ito pa, mandamay lagi sila sa ilang sayop. Mandamay gino. Pero di ko pwede nga kana lang siguro, bro, akong gituuhan na usa nga di na nila mausap. Tama. Kaya kung usbo na ilang saksi ni Jehovah, o saksi ni Yahweh, bisa nahibalo sila ang Yahweh is correct ng Jehovah. Muhatag man ang impression sa kalibutan at tanawal lagi. Sayop lagi ng Indo. Maulaw na sila. Meaning, napasubo na sila sa sayop. Magpakamatay na lang yun sila sa ilang sayop. Karami tao si
kung pamilyar niyo bro kana si Ricoy, naman asa sa Facebook kanya sige nagapost-post, sige patapsing sa mga Katoliko. Nya pa imor bang tubagon, di na pong nakalak na bang iyang kuan, iyang comment section. Dapat anon siya sa mga pasangan sa Katoliko, iyo pa niya iyang comment section, tubag po siya panagsa. Vlog ram sa nang iya, ato mga ang tinuod ba. So, muna bro, mga tao nga dili magpa-correct sa ilang sayo. Di pa correct na, balik na. Magpatuyang lang sa ilang gibati nga sayo. Mao gyud. So sa una sa saksi pa sa una nakadumdum ko na kay gisgutan sa una nga actually wa man jud kay amigo nga Katoliko sa una kanang amigo nga close friend wa man jud ganaw kay nabanggit sa una nga kay na kasi siya to bro na kay nabanggit nga dool sa simbahan do sa inyo nakita gini mo aso gibuhat nila sa Katoliko nga kanang may tungod sa kanang pag-build o kapilya. Kato ba? Kato ba? Kundi siya nimo bro, may ba po mga tao na ba? Sa among mga sa unang panahon sa among lugar. Ang presidente dito sa kapilya, sa saksi pa ko sa gamay pa ko. Saksi pa ka. Maka-observe man gud may nga kining pag i-improve na ang kapilya. Mayon itong presidente sa Kaaba nga magbaili ta. Magbailihan ta ang income sa baile mo na gamiton sa pagpalit o materyales para ma-improve ang simbahan. So kami nagtuon may nga ang Katoliko dahil no ang ila dahil yun source of kanang sa ilang improvement ang gamito ng kahilayan. Dinabe time bro nga ang bailihan na ay magdinong gabay. O pinatyanay. So motong na soda sa mga nahon na nga dahil ang Katoliko. Pero kung nahibalota nga dili na mo giingon sa atong simbahan. Pwede to nga katong panghunahon na bunga lang to di atong usa ka tawo grupo dito maputo ilang paagi sa paglikom o kwarta para kadapat silang simbahan pero dili gito mao ang advice sa atong simbahan. So, pero sa panlantaw na sa manan Catholics mura nagmauna na ang sistema sa Katoliko para sa amo sa amo nga nakita na magino nga mo ang system sa Katoliko. So to pa posible to nga kadto lang ang gihimong initiative ni adtong maong lugar. So sa to pa nasi yung una gyud nga iyon ang Katoliko di ay no. So inyo pala isulti sa mga Katoliko po gyud mo sangyawan. Nga mo na mo himon nga paagi sa pagsaway pod. Pagsaway kana. Okay mo na yung Katoliko lagi kahilayan na inyong mapaagi sa iyong pag-improve sa simbahan. O di man na siya bro maripyo kuno manakit na may ebidensya. Na ebidensya. Bali makita man. Na maging mga gahian ba? Sige, social media makita ba pinato ng uban nga pero ato nang klaro nga di na mao ang system sa atong simbahan. Posible nga diskarte lang to sa maong grupo nga gusto po nga nindot ang ilang kapilya. Sa kining kuan ang doon lang ko ika-advise gamay no sa mga di lang sa Katoliko o di lang sa saksi kundi sa ubang mga denominasyon. Halimbawa, kung magsangyaw mo gani mo sa mga Katoliko, magdala mo katekesi of the Catholic Church. Sa katekesi na to, example, magdala mo, kung Katoliko yung sangyawan, mo apply mo sa katekesim. Ingnan yung Katoliko nga, mo man yung teaching, mo dili mo tanda, mo ilang basihan. Dili kay, tudluan niyo sa inyong relihiyon, tudluan niyo sa pagtulunan ninyo, Katoliko man ko, tudluan ko yung inyo, baka ang tubag na ko ni ana, nga naman, lahi makapagtulunan, tudluan ko niyo sa inyo, baka ka na sa daan, di ko mo accept ana, nga naman. Kung Katoliko ko, dapat mo tudlo na ako, Katoliko usab. Dili gid pwede nga kamo. Muna akong kambro sa akong kabahin lang, di ko mudawat og iyan ang sistema. Mudawat man kanay ko pero mo tubag sa akong pangutana. Na basic ang pangutana ra gud. Di matubag di ta kontento, di ko mudawat ana. Ila man na. Umutan na nakagubot tungod sa reliyon. Bitaw. Okay. Nang pasabot. Panayin ta bro. Ikaw. Panayin ta bro. Hapit naman ang kambro Pasko. Unsa maning pulong nga Advent o Adventos? Ang Advent coming nagulat. So kita natay duha ka gipaabot no ang ikaduhang pag-ani sa Ginoo katuya unang pagkatao man to gitawag to siya nga incarnation karon ang iyang second coming gitawag parousia. So ang parousia posible na nga di na siya nato maabtan maunang atong pag-abot po sa atong kamatayon. Mao nang nahagbong ang Advento part po sa preparasyon sa atong kinabuhi nga base mauna pa ang pag-abot sa atong kamatayon nga di ta makaabot sa Advento gyud sa Ginoo. So mao na nga kada kita mga Katoliko natin mga Advent recollection pagpahinumdom nga mag-prepare ta sa atong kinabuhi sa importante nga Advento sa kinabuhi sa tao. So kay
Advent manggod. So Bro Paul, dini siguro gikuha ang Seventh-day Adventist kay Advent man. Ang Ilong yung gamit. usapon na sila. Ikaw Ang na root wala. word man gud sa Adventist is Advent. Oo. Ang Adventist nagpaabot. Whereas ang Advent pag coming man. Pag-abot. Ang Adventist mga tao nga nagpaabot. So bisan kita pwede man matawag yun nga Adventist. Kay nagpaabot man ta Pagpabot ta. sa Ginoo. Pero dili 7 day. Dili ta Seventh Adventist. Oh. Ang ila gidugto man lang Seventh Adventist. Kay nagpaabot man sila kada semana sa Sabado. So atong gipaabot si Kristo man. Dili magandang adlaw atong gipaabot. Kasi Kristo moabot man sa bisan unsang orasa. Oh. Okay. Bro Paul, kini man gyud. Ganina iyang gi-mention ang December 25. Pero before pagkabadodong, si Kristo dili pwede mahimong Adventist. Okay. Kaya kung si Kristo Adventist, kinsa man Kristo nga iyang gipaabot. Correct. Di ba na pwede kasi Kristo mahimong Adventist. Kaya ang Adventist nagpaabot sa ikaduhang pag-anhi sa Ginoo. So kita pwede tang matawagan na kay nagpaabot sa Kristo. So si Kristo di pwede mahimong Adventist. Kaya naman kinsa man iyang gipaabot na Kristo nga mo balik. Nga siya man ang mau balik. Di ba? So dili na pwede ma-apply kang Jesus kanang word nga Adventist. Ang Catholic pwede. Kasi Kristo universal man. Oh, pwede siya tawagong Catholic. Pwede tago Adventist. Ano siya? Okay, salamat Bro Paul. Kay si Bro Raul nag-mention man og December 25, December. Paki-explain ko no ni Bro Paul aning kalendaryo nga atong gigamit karon og atong lain pon nga kalendaryo sa unang panahon. Okay. Ug unsay mga ngalan ani nganong na January, na February, paki-explain ko no Bro Paul. Actually, ang Roman calendar sa unang panahon napulo ra gito sa kabuwan. Ang katuig. Ano sa katuig. Kaya ng January o February ad laman na. Oh, mo bitaw ng kanang atong bulan nga October, November, December, kanang word mo Octo 8 magod na. 8 man na octopus. Ang octopus walo ka gaway. So ang October mahibong ta kung ang word nga Octo is 8. Kung nabutag man sa ikanapulo nga bulan sa atong kalendar. Ang November, ika man sa November, 9 man na, 9. Ano, ang November, nahimo may ka-11 nga bulan. Oo, 11, oo. O ang December, ika man sa word nga, DC. DC pa ka, 16, DC, 18. Napabasa, line of 10 ba? So, ika man sa word nga, Dika, 10. So, 8, 9, 10. Anong, nabutang mahino, is kay 10 ang December, Dika, DC. Ano, ang 12 man. Ang November nga 9 nga nabutang man sa 11. Ang Octo nga 8 nabutang man sa ikanapulo ka bulan. Kay kanang to mo gyud ang saktong hanay. Yo kung may duha ka bulan gipon no. So kanang word nga October literally gyud nga Sa mga audio na. sa Roman calendar pa. Para magandar. So ang October kaning adto natunong gyud sa ikawalo ka bulan. Literally gyud. Ang November nabutang po sa siyam ka bulan. O ang December nabutang sa ikanapulo. Mo gud na siyang iyang sakto nga lugar. Na irog na. Kay gipunan man og duha ka bulan nga January o February. Ang January in honor kan Janus nga God of the beginning. Oh. Mabito ang unang bulan sa na Hodeo Abib or Nisan man. Marso man na. So walay. Oh, ang unang bulan kaniadto Marso. Mo na ang sa Jewish calendar ang ilang Abib, ang ilang unang bulan takdo sa atong Marso. Mabito na Marso, Abril ta mag-celebrate og Holy Week. Amo ni mo. Okay, basta sa 12 sa kuan sa Exodus, ang unang bulan la katong Nisan. Nisan ako. Oh, ang unang bulan Marso gyud. So giad na to ang duha ka bulan, di ang October is kay ikawalo, nahimong ikanapulo. Na-irog siya. So, ana na ito siya. So, Brad Paul,
paki-explain ko no, Brother Paul, ug unsay kalainan sa Gregorian calendar ug Julian calendar. Ang Gregorian calendar mao na ang kalendar nga gihan-ay na gyud sa atong simbahan. St. Gregory. Gihan-ay gyud sa atong simbahan ang iyang liturgy, ang celebration ba nga magka-usa ta. So ang Gregorian calendar, although refine na sa Julian calendar, gi-perfected lang gyud sa atong Santo Papa o gi-align sa mga liturgical celebration sa atong simbahan. So naay gamay nga kini gitawag nga revision. O kanang kalendaryo mao ang halos gigamit sa tibuok kalibutan. Gawas anang mga sa China sila may Chinese calendar sila. Ang Arabian na po sa Arabic calendar, ang mga Hudiyo na po Jewish calendar. Pero kinabag-an sa kalibutan ang gigamit ang simbahan nga gi-imbento gyud sa atong Santo Papa. Amo na ron ang gisunod sa kadaghanan. Gregorian calendar. So dapat ang kini ay mga laing sikta day Bro Paul, dapat di sila mogamit ng atong kalendar. Kung pananglitan ikaw Hudiyo, sa Badista ka, mas nabes ang magamit ka ato sa Jewish. No? Kaya magkatakdo mo. Oo. Sige mo kung pangatake ining adlaw ipapahulay. So, hinungdo man nato nga ang Jewish calendar, ang Roman calendar adapted na sa Babylonian calendar. Oh. So dito gud ang mother calendar. Di man ta mag-mother calendar sa Egyptian kay dili man ta magkatakdo kay ang wa man sila semana nga 7 ka adlaw. Sa kalendaryo ng Ehiptohanon magkapareha ta og bulan 30. Pero dito magkaparehag semana. Kung man sila semana dito, na 7 ka adlaw ang ila decade man. Buti pa sa buta ila ko sa kabulan 3 ka dekada. Minang ila sa kabulan 3 ka tag napulo. So kung 3 ka nag napulo, pila man 30. Kita upat man ato akuan semana. Oh. Ug naay mo kape no sa duha mo na portion po sa kalendaryo nga usay maglima ang iyang Domingo. Kay matipon og man tong tagduha nga exist. Kay 28 ra man upat ka semana, di ba? So na exist nga duha o 30, o 31 tulo ang mo sobra. Mo na apoy bulan nato sa tuig nga malima ang Domingo. Malima gid ang semana. Semana. So lailahi gid ay kalendaryo ang Hudiyo. Dai. No, Malima ka ng Domingo ba o Sabado ana. Oo. So kung muadto ni tag-Egypt ni Bro Paul sa Egypt, lahi ang ilang kalendaryo dito, dili parehas sa ato Wala ko kapangayo ito kalendar. Lahi po wato ka sa China. Chinese calendar. Lahi po itong Mayan calendar. Sa Islamic calendar, na po ilang kalendaryo. Pero ginasod halos majority kini. Kini nga to. Amerika tanang malagi. Europe. So dapat din maglahi din yung mga Kusa kasi goodness of God. Kusa kay motira na. dapat sa kalendar na ba? Di ka na ilang sabat, gisold maganda sa pagan system. Gi-attribute ra ilang ikapito, gi-attribute ra ba? Mura sa Katoliko ba? Mura sa mga mo na celebration ato na attribute. Grabe, no? Tapos una nang ilang mga pangatake na to sa Katoliko. So napay po tanan ba daw? Murag nawa mo sa siguro to? Sakto na siya to. So daghang salamat og I hope mga among gamay nga discussion na amoy mapupo og na may mga lapses kamo na lang pod ang mosabot na mo kay kini amo actual man gud conversation. Kini amo. So, salamat og ang Dios manalangin kanatong tanan. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot, kadaghang kamog nakatunan. Daghang salamat.